Women are Red's plaything, his toys and his pastime. They're his slave when it comes to sex. Kasalukuyan silang nagtatalik ng babae ito na sa telebisyon ay si Lynch ang pangalan. They were in a famous hotel and the people there had known him bringing beautiful and famous women. Nakilala ang babae sa mga indie films at sumabak sa Toda Max, isa yung site kung saan ang palabas ay mga bold at mga pang-adult lang. He was producing such shows on this app. Pag-aari iyon ng Toda Network na siya din ang nagpo-produce sa ilang mga shows. He produces decent and wholesome shows, but behind that clean image, he produces dirty shows. Isa siya sa mga nanonood sa Toda Max at isa siyang lalaking buhay at aktibo ang sex life. Sa edad niyang 31 anyos, wala pa siyang babaeng seneryoso kailanman. Hindi naman siya playboy o ano, basta may trauma lang siya sa pakikipagrelasyon dahil sa unang asawa ng daddy niya. It was his fourth day with this woman. Isang linggo ay 150,000 ang kanyang bayad dito dahil hindi naman ito gaanong sikat pero ubod naman ng ganda. Wala itong project sa mundo ng showbiz kaya tinanggap ang alok ng kanyang kanang kamay nang makita niya ito sa isang premiere night ng pelikulang under ng production company niya. Walang pakundangan na naglakad si Red papunta sa closet ng kwarto niya nang matapos. Binuksan niya ang pintuan ng cabinet at hinila ang kanyang bag. Walang imik na nagsuot siya ng brief at ng pantalon. Kinuha niya ang susi sa ibabaw ng mesita matapos na maisuot ang kanyang polo na hindi na nga niya nagawang ibotones iyon. Humakbang siya at eksakto naman na lumabas na si Lynch sa banyo. Saan ka pupunta? Red. Takang tanong nito sa kanya. I had an urgent call and I had to go back work. Sandali! Galit na sabi nito, saka siya hinarangan at marahas pang itinulak ang braso niya. Hindi pa tapos ang isang linggo. And so? He shrugged. What's the problem, woman? May ilang araw pa. Umuwi siya at tinawakan ito sa baba. You were paid in full, so I guess, even if I have to end this deal today, it will never be a problem. Wala akong utang sa'yo. Tumikwas ang isang sulok ng labi niya at ito ay hindi na nakahuma. Naiwan na nakatanga sa kanya. That's his problem. Madali siya magsawa sa babae kaya wala pa siyang naging seryosong relasyon. Kahit na magaling tumambling ang babae sa kama, kapag nagsawa siya, ayaw na niya. He will definitely walk out of the room and no more second chance. Nang makasakay si Red sa kanyang Bugatti La Voiture, isa sa 3 sasakyan ng pinakamahal na kotse sa buong mundo na siya ang may-ari. Ang 2 pang Bugatti ay wala siyang pakialam kung sino ang may-ari, basta nasa kanyang isa. He checked his phone first and read the messages from his mother. Diyos ko, sasabog na ang chatbox niya dahil sa dami ng mga messages ng mommy niya. Ang tanda na niya ay binibaby pa rin siya ni Helen. Mas binibaby pa siya noon kaysa sa bunso niyang kapatid. Ang rason ay mas mature daw iyon kaysa sa kanya. May immature bang namamahala ng bilyong halaga ng kumpanya? Ang mami talaga niya ay napakamapanghusga. Umiling lang siya at nag-reply sa 102 messages ni Helen. Mula pa iyon ang araw na siya ay mawala dahil nasa babae siya. Love you always, Mom. He replied with a kissing emoji. Wala na siyang panahon na mag-backward pa sa 100 mahigit na mensahe ng ina niya. Kaya ang reply na lang niya ay pagmamahal. Inilagay niya sa holder ang kanyang smartphone. He fastened his seatbelt and slowly drove. Dinampot ang radyo niya para abisuhan ang mga bodyguards niya na nasa paligid lang. Tumigil siya sa may kalsada para pumasok sa highway pero naagaw ang kanyang atensyon na isang babaeng nakatrahe na boda. Tumatakbong lumabas iyon ng simbahan at naglupasay sa may tabing daan. Nag-hysterical at parang mamamatay. What the hell? May sinto-sinto. Nakataas ang mga kilay ni Helen ang datna ni Red sa restaurant. He was forcefully invited to come to a late-at-night dinner with his family. Hindi niya pinansin ang makamatay na tingin ng mommy niya. Lumapit kaagad siya sa kanyang kapatid na pangiti-ngiti habang nakataas ang mga kilay. Hi sis! He greeted his younger sister. Kumibot lang mga kilay nito nang halikan niya sa pisngi. Tapos, saka siya lumapit sa ina niya. Mom, he said and squinted his eyes. You're getting younger. Aniya. Saan ka galing? At hindi ka man lang nagre-reply sa mga messages ko. What? I replied. You better check your phone, Mom.
You'll see my reply. Tila proud pa niyang sabi. Kailan? Masungit na tanong ni Helen sa kanya. Kanina. Proud na sagot niya kaya napapangiti si Rhea habang iiling-iling. Sira ulo ko talaga. Natatawang sabi ng daddy niya sa kanya. What's important is that I replied, Mommy, laging high blood. Anya pa saka naupo sa tabi ng kanyang ama. Kamusta si Bubuela? Tanong niya sa ama. Hindi niya kailanman nakaligtaan na kamustahin ang lola ng kanyang ama. Matanda na si Carmencita. Imposible man na paniwalaan ay mahigit ng 100 taon ng matanda. Naka-wheelchair na iyon at parati na lang na nasa bahay pero nakikilala pa sila kahit madalas ay nakakalimot na. She's fine. Natutulog na siya dahil masyado ng gabi kung makikiharap pa siya sa atin. Ani Landers sa kanya. Believe it or not, his parents are the ones taking care of Carmencita personally. Ang mga ito ang kasama ng kanilang lola dahil sila ng kanyang kapatid ay may sarili-sarili na rin mga buhay. Wala nang tumuntong sila ng 18, binigyan na sila ng karapatan na gawin ang gusto niya sa buhay. Huwag lang ang paggawa ng mga masasamang bagay dahil nanay niya ang una niyang makakalaban. I'll check her later, he just said as he sat down on his chair. Napansin niyang kulang ang tao. Wala ang asawa ni Rika at ang mga pamangking niya. Si Rhea naman ay wala din ng asawa at mga anak. Siya ay wala namang huhugutin na asawa at anak dahil wala naman talaga siya noon. You better. Alam mo naman na masayang-masaya na si Mama. Makita lang kayo. Lander told him and he nodded. That's quite true. At hindi man niya ipakita o sabihin, nalulungkot siya sa edad ng kanyang babuela na mula sa pagkabata ay nakasama na niya. Carmencita was still so young back then, still doing her yoga. Pumanaw na matagal na panahon ng mga kaibigan noon at ang kanyang ina na ang namamahala sa foundation. Ang maswerte na nabiyayaan ng mahabang buhay ay ang matanda, bagaman at may pagkaulyani na. Carmencita was now declared as the oldest person in the Philippines at the age of 121 years old, turning 122. Iiyak na yan. Biro na Rika sa kanya, kaya tinitigan niya ang kapatid. Alam nito na mahal niya ang babuela nila. Tumandaman sila at nagkaedad, hindi na nabago ang tawag nilang iyon sa matanda. Silly, bakit ako iiyak? Malakas pa si babuela. Sura ulo to. Anya sa kapatid niya na natawa lang naman. She was asking for you this past few days. Hindi mo siya binibisita. Nakairap na sabi ni Helen sa kanya kaya napaawa ang labi niya at kulang ang sabihin na sinaksak siya ng konsensya. Aminado siya doon. Red, his mom said with her teary eyes. Matanda na si Mama na sobra. Kung babae lang ang dahilan nang hindi mo pagsilip sa kanya, please, don't. I'm sorry, Mom. Tango niya sa ina. Ako? Okay lang na hindi mo i-reply. Pero may isang matanda dito na umaasa na makita ka bago siya matulog. Mag-fasting ka muna sa babae, bro. Ani naman na Delight na nangingiti pero hindi siya makangiti. Sapul na sapul siya sa mommy niya. Hindi kita sinesermonan sa harap ng pagkain pero wala akong panahon na gawin iyon. Kapag idinaan ko sa chat, hindi mo naman din babasahin. Baka anak ka ni Diana na ex ng daddy mo. Naka-inbox zone lagi ang dad mo. Mommy naman. Anya dahil napakamot din ng ulo ang ama. Nadadamay pa ako. Senior citizen na kami pero kabisado pa rin ang mommy mong history. Nagkatawanan sila para lang sa ina niya na nangingiti lang. I'll visit her every day. I promise. Kumain na tayo, mommy. Sorry na ulit. Anya rito at tumango naman ito. God, who would even feel so glad and happy if 100 messages were boldly ignored? Siya man ang i-inbox zone ay hindi rin siya magiging masaya. Where have you been ba kasi? Irap na Rika sa kanya nang naglalakad sila papunta sa kwarto ng kanilang lola. Magkakrus sa mga braso ng kapatid niya sa dibdib. Akala naman ay katangkaran, mana naman sa mommy nilang maliit. Huwag ka na magtanong pa, Rika. Parang hindi naman natin kilala ang kuya mo. Ani naman ni Delight sa kainakbayan. Di ko alam kung kanino ka kampi, kuya. Ani naman niya roon kaya natuwa na lang sa kanya. Wala akong kinakampihan. Nasa gitna lang ako. Balimbing ba? Nagkatawanan silang tatlo. You know sis, women are part of a man's life. We will get weak if we don't womanize. Duh, nandamay ka pa na ibang lalaki. Ikaw lang naman ang babaero. Sagot naman ni Rika.
I'm praying na sana'y makamaka. Nilayasan sila nito at mabilis na lumapit sa pinto ng kwarto ni Carmen. Tamo to? Parang hindi mo ako kapatid. Ani naman niya habang nakasunod ng tingin sa bunso niya pero napatigil siya sa pagdardar dahil may bumabibrate sa loob ng bulsa niya. He saw Melo's number. Ayan, babae na naman. Kapag si Melo ang tumatawag, babae yan. Ani delight na sa screen ng smartphone niya nakatingin. This could be about business, bro. Giit naman niya rito na nilayasan na din siya at sumunod na kay Rika. Whatever you say, bro. Itinaas pa nun ang kamay saka pumasok sa kwarto ni Carmen. Hindi man nila kadugo sa Delight, apo ang turing doon ng kanyang babuela. Ang kanyang ninong Vandross ang naging parang ama ni Delight pero ama rin ang turing nito sa daddy niya. At tunay na magkapatid ang tingin nila sa isa't isa. Sinagot niya ang tawag ni Melo sa kanya dahil baka emergency talaga iyon sa negosyo. Mahirap nang mapalagpas niya iyon. Mel, he said to his right hand. Sir Red, inihatid ko na dito sa condo ang papeles na dapat ninyong tingnan para sa bagong pelikula na inililigaw sa inyo. Kailangan na mapunduhan kung approve kayo. Inihatid ko na para hindi kayo mahirapan pa na bumalik sa opisina kung sa mesa nyo lang ko iiwan. Thank you, he answered. Nasa reception area, sir. And your ex-girlfriend arrived 15 minutes after you left the office. Agad siyang napakunot noo. He wasn't informed that he had an ex-girlfriend. Huh? May ex na pala ako, hindi ko nalalaman. Ay niya kaya medyo natawa si Melo. Miss Anne Straves. Jesus, hindi niya ex si Anne. Yun lang ipinagkakalat ng babae na iyon pero walang katotohanan. He just escorted that woman. Acting CEO iyon ng Todamax Network at ang ama ay chairman. Naghahanda iyon sa pagpalit sa posisyon ng ama at dahil business partner sila ni Don Benito Straves, pinakikisamahan niya rin si Anne. They were together when Todamax was launched a year ago and Anne was the face of that app and he was the face of the production company. Mula noon napabalitang may relasyon sila. Aaminin niya ikinaman niya ang babae at hindi lang 10 beses pero nagsawa din siya at iniwasan na iyon. Amanos lang naman sila dahil nakita rin naman iyon ng mommy niya na may ibang lalaking kahalikan. Since then, Red never drew himself closer to Anne anymore. She personally delivered an invitation for the upcoming birthday of her father. Sir Red. Okay, wala na ba? Nothing more, sir. Thanks, he said and ended ako. Hindi niya alam kung pupunta siya sa birthday party na iyon ni Don Benito. Malamang ay parang ahas na pupulupot si Anne sa kanya. Bagay na hindi pa man lang ay nadidismaya na siya. Napakaarte kasi ng babae na iyon at pa-virgin noong una silang nagkakilala. Sa lahat ng ayaw niya ay pabebe ang babae at maraming demands sa buhay. Yung kahit hindi naman siya muchacho, kung utusan siya ay parang daig pa niyang isang yaya. Hindi siya naging si Red Fuentes para lang pag-inartihan ng babae. Uminit ang ulo ni Kayla nang parang siramplaka ang salita ng pulis na umulit-ulit sa kanyang pandinig. Wala pa kaming lead sa pagkawala ng iyong asawa, Miss Enriquez. Walang pagkakakilanlan ng mga taong kumuha sa kanya pero ginagawa namin ang lahat. Walang silbi! Galit na sigaw ng dalaga sa pulis na kaharap niya. Agad siyang hinawakan ng kanyang pinsan sa braso at inalog siya, saka siya pinandilatan. Alam niyang sinasaway siya nito sa ginagawa niyang pagsasalita sa mga alagad ng batas pero ano magagawa niya? Miss Enriquez, ginagawa po namin ang lahat at bigyan niyo kami ng panahon na magawa ang trabaho namin. Hindi naman po namin kayo mabibigyan ng impormasyon sa ngayon dahil 3 araw pa lang ang nakalilipas nang mawala ang boyfriend ninyo. Rason ang pulis sa kanya pero mainit talaga ang ulo niya. Sabihin niyo, wala akong pera kaya ganyan. Naiinis na sabi pa niya doon na ang apelido ay Jimenez. Agad siyang hinila ni Rosemary papaalis. Salamat po sir, babalik na lang po kami kapag hindi na El Nino sa utak ng pinsan ko. Pasensya po, pasensya na. Kaladkad siya nito papalabas ng presinto habang siya'y umiiyak na marahas na binawi ang braso niya. Bakit ikaw humihingi ng pasensya, Ate Rose? Trabaho nila yun. Tanga ka ba? Tanong nito sa kanya kaya napatingin siya sa mukha nito. Sa ipinakikita mo, mas lalong hindi nila yun aasikasuhin dahil daig mo pa miyembro ng Hamas. Kung makabomba ka ng salita. Totoo naman. Ingus niya sabay singhot. Tumingin siya sa malayo.
Nagkataon lang talaga na hindi siya mayaman at wala siyang sinasabi sa buhay para mapadali ang lahat. Saan ba sila nagkakilala ni Bernard? Sa palengke? Isa yung bagador ng bigas sa bigasan ni Lagoste. At siya ay isang hamak na empleyado lang ng Montevez PC. Nasa pinakamababang posisyon siya. Isang janitress sa mga banyo. Ang sahod niya ay 533 pesos sa isang araw plus meal allowance ng 150 pesos. Hindi lang isa o hanggang 3 beses na maglilinis. She has to clean the comfort room after the break in the morning, after lunch break, after a coffee break, in the afternoon, and after office hours. Sumasahod siya ng nasa 17,000 sa isang buwan pero ang apartment ay 3,500. Kung kakalkulihin niya, lahat ang natitira na lang sa kanya sa isang buwan ay nasa 5,000 sa mahal ng bilihin. Mapalad na siya na may naiimpok pa siya. Mula sa kanyang pagkabata ay ulilang lubos na si Kayla. Taga-probinsya sila at ang kanyang ama ay tinamaan ng kidlat sa bukid. At yun na ang ikinamatay. Ang ina naman niya ay matagal nang patay nang malason iyon sa pagbubuntis sa kaisa-isa sana niyang kapatid. Ang tanging kumukup-kup sa kanya ay ang kanyang tiyamining, ang ina ng kanyang ate Rosemary. Kaluluwas lang nito sa Maynila dahil nga nagpakasal sila ni Bernard dahil ito ang nasa Macho Coffee. Naging extra na kahera doon nang magbakasyon sa abroad ang may-ari. Dahil graduate naman ito ng business management ay natanggap ito. Siya naman, kasalukuyan na itinigil ang pag-aaral para makapag-ipon sa pagpapakasal nila ng kanyang boyfriend. Simpleng kasal lang iyon. Nakatrahe de boda lang siya at nakabarong naman si Bernard. Bukod doon ay wala nang kung ano-ano pa. Wala mga bulaklak at mga abay. Parang kasal sibil lang, pero sa simbahan sila nagpakasal. Yun lang ang kaya nilang dalawa dahil para sa kanila, ang mahalaga ay ang pagmamahala nila. Balak sana nilang pumunta ng Batanes para sa honeymoon pero nauwi sa pagkawala ng groom ang lahat. 3 taon na ang relasyon nila ni Bernard nang magdesisyon iyon na pakasalan siya. Hindi niya maunawaan ang dahilan at para iyong nagmamadali. Dahil mahal niya ang lalaki ay pumayag siya pero napakasakit nang nangyari dahil katatapos pa lang ng kasal at papunta sila sa reception ay biglang kinuha si Bernard ng mga hindi nakikilalang kalalakihan. Hindi mawala sa kanyang isip ang nangyari. Kitang-kita niya kung paanong dinagukan ng mga lalaking iyon ng mister niya. Nang tangkain noon na manlaban. It was so sudden and it was really unbelievable. Bakit kinidnap si Bernard? Anong mapapala ng mga kidnappers na iyon sa isang kargador ng bigas at tagatulak ng kariton ng langis sa palengke? Halos ikamatay niya ang paglulupasay niya sa labas ng simbahan. Parang bula na nawala ang sakyan na iyon na kumuha kay Bernard. Ang inisyal na findings ng mga pulis, may kaaway si Bernard o pinagkakautangan ng malaki. Baka raw may atraso iyon pero wala naman siyang natatandaan. Ano namang makakaaway ng asawa niya? Mga sako ng bigas sa tindahan ni Lagoste? Araw-araw ay bigas lang naman o kaya ilangis ang kaharap noon. Hindi siya doon naniniwala. Hindi naman din nagsusugal si Bernard kaya wala iyong pinagkakautangan. Busy iyon sa pag-iipon para sa kasal nga nila kaya mali ang mga pulis. Tumahin ka na sa pag-iyak. Hindi ka makakapag-isip na maayos kung ganyan ka. Kayla, kailangan mo maging matatag. Umalis na si na mama at tayo na lang dalawa ang naiiwan dito. Sasamahan na muna kita para may kasama ka sa pag-aasikaso ng pagkawala ni Bernard. Magtatrabaho na muna ako kung saan ako pwede. Baka mag-suicide ka pa. Irapan na Rosemary sa kanya kaya natulis ang labi niya. Matino pa naman ako, no? Sa ngayon, nito sa kanya. Nung naglupasay ka, di ko alam kung ipapasok ka na namin sa mental. Dinaig mo pa si Nora Honor sa galing mo maglupasay. Natatawa nitong sabi pero siya ay hindi makangiti. Paano naman siya ngingiti kung nawawala ang lalaking mahal niya at hindi niya alam kung buhay pa? Tahan na ha? Ulit pa ni Rosemary sa kanya sa kapinahid ang mga luha niya. Tumango siya. Nahihiya siya rito. Kahit na nasa probinsya ito, binadadalhan siya ng kalahati ng bayad sa upa sa kanyang boarding house. Wala pa itong asawa at ayaw nitong mag-asawa. 35 na ito habang siya naman ay 21. Trabaho lang inaasikaso ng pinsan niya sa probinsya bilang kahera sa tindahan ng mga pintura na pagmamay-ari ng isang inchik. Ang suporta nito sa kanya ay naririyan lang.
Kaya nang alukin din siya ni Bernard ng kasal ay umuo na siya para naman sila na lang na dalawa ang magtulungan para naman maputol ng obligasyon ni Rose sa kanya. Alam niyang bukal naman iyon sa loob pero isa din naman itong dukha. Bilang kapalit naman, hinahayaan niyang ang kanyang tiyamining ang mga siwa sa maliit na palaya na naiwan ng kanyang ama sa kanya. Tuwing anihan ay dinadalhan siya ng bigas ng mga ito na ipinasasabay sa mga driver na kapitbahay nila sa Aurora, Quezon. Asikasuhin mo ang buhay mo, Kayla. Sermon ng kanyang ate sa kanya. May trabaho ka na iwan. Paano mo mahanap si Bernard kung ganyan ka? Hindi siya nakaimik. Iisa lang ang naiisip niyang paraan para mapabilis ang paghahanap niya sa asawa niya. Ang mag-hire siya ng isang detective para tumulong sa kanya. Baka masiraan siya ng bait kapag hindi niya nakita ang kanyang asawa. She has to find a way to earn money. Easy money to use just to find her missing husband. Nang mahimas-himasan ay naglakad na silang magpinsan papunta sa may kalsada para mag-abang ng masasakyan. Nakatayo sila sa may hintayan ng jeep nang tumunog naman ang cellphone niya. Nakita niya ang pangalan ni Bernadette. Tumatawag. Tulad niya ay janitress din si Berna sa kumpanya na pinagtatrabahuhan niya. Magkaiba lang sila ng floor ng building na inaasikaso. Siya ay naka-assign sa lobby hanggang sa 3rd floor. Agad niya yung sinagot. 10:30 na ng umaga. Tapos na ang coffee break. Hoy, maaawol ka na. Agad na salubong nito sa kanya. Ano? Galit na si Sir Dennis. Ano na raw? Hindi ka pa pumapasok wala ka naman daw abiso na absent ka. Sana kasi, inimbita mo na lang sa kasal. Wala nga akong gaanong pera para maimbitahan kayong lahat. Baka magalit pa sa akin mga kasama natin kung ilan lang ang inimbita ko. Ani naman niya. Basta, bukas pumasok ka na dahil last day na ng palugit. Napakasungit pa naman noon. Sinasabi na ni Wilma na siya na muna maglilinis sa toko mo at ako sana din. Kaya lang ayaw pumayag. Hayaan daw na mamaho para matuto ka at ipatatawag ka sa taas. Sisisantahin ka na. Diyos ko, wala ba talagang pakikiayon sa kanyang tadhana ngayon? Nawala na nga siya ng asawa, mawawalan pa siya ng trabaho. Paano na ang paghahanap niya kay Bernard kung siya'y titigil na maghanap buhay? Napakahirap kumilos kapag hindi gusto ng kalooban ng ginagawa. Kahit na ayaw ni Kayla na magtrabaho ay napilitan siyang gumising na maaga para pumasok. Her mind and her heart are both dedicated to finding her husband. Pinag-isipan niya ng gusto kung paano siya makakatulong at buo na ang kanyang desisyon na siya ay mag-hire ng investigator. Mamayang lunch break may pupuntahan siya. Lumabas siya sa kwarto at naabutan ng ate Rose niya na naghahanda ng mga pagkain sa baunan. Alis ka, te? Tanong niya sa nakatatandang pinsan. Maghahanap ako ng mapapasukan habang nandito ako. Baka magtagal ako. Hanggat hindi ka nakaka-move on sa pagkawala ni Bernard, hindi ako uuwi. Hindi siya umimik at tinignan ang ginagawa nito. Tinulungan niya ito kapag kuwan. Dalawa ang inihahanda nitong Tupperware. Malamang para sa kanya at para naman rito ang isa. Mabilis ka naman makakakuha, ate. Anya rito dahil iyon naman ang totoo. Maswerte si Rosemary sa paghahanap buhay. Sa probinsya ay hindi ito natatenga. College ito at nagpa-part-time ito sa isang fast food. Nang makagraduate, pumasok na sales lady kung saan saang establishmento. Kung sa experience ay batikan na ito kaya hindi ito inaayawan ng ina-applyan. Hindi lilipas ang ilang araw na wala itong mapapasukan. Siya, wala siyang balak na umalis sa kumpanya. Kahit na nga ayaw pa sana niyang bumalik sa trabaho. Hindi pwede. Wala na siyang mapapasukan dahil hindi pa siya graduate. Baka magkaroon ng paghihigpit. Saka na lang siya aayaw kapag inalis na mga undergrad sa kumpanya. Sino ang boss mo sa Monteves, Kayla? Tanong ng ate niya habang naglalagay siya ng kanin sa baunan. Yung gwapong si Lander Fuentes ba? Hindi ate, iba. Yung anak daw, pero hindi ko pa nakikita. Bagong negosyo kasi nila iyon. Naabutan ko na ang anak ni Sir Lander at Ma'am Helen. Binata na ang panganay noon mag-extra ako ng 6 na buwan sa Macho Cafe. Naalala mo si Julia na nag-audition na artista sa Todamax? Sino? Yung anak ni Mang Gusting na mayabang? Oo. Natatawa nitong sagot. Ipinagkakalat na artista na raw ang anak niya at mayaman na sila. Tapos, umuwi, may dalang 200,000 piso. Ang pabalita sa atin, binili siya na isang producer ng Todamax. Ang apelido daw ay Fuentes. Napaangat ang mga kilay niya. Huwag niyong sabihin na sa edad ni Sir Lander na bababae pa, ate. Sira, hindi. Yung anak daw,
Baka yung boss mo. Napakabit balikat siya. Maganda naman kasi si Julia ate, kaya lang hindi mo malalaman kung alin ang likod niya. Ang lakas ng tawa ng ate niya kaya kahit paano'y umarko ang labi niya dahil natatawa din siya pero agad din iyon na nawala. Nakukonsensya siya kapag tumawa siya. Baka siya ay tumatawa tapos ang asawa niya ay nahihirapan. Hindi niya alam kung anong kayang gawin ng mga lalaking dumukot doon. She is so afraid that those men will kill her husband. Sana naman ay hindi. Mabait na tao si Bernard at hindi siya naniniwala na may ginawa iyong masama. Baka dala lang ng inggit ang lahat kaya ginawa yun sa asawa niya. Ayun nga, may iniuwi na naman na afam sa atin. Iba na naman ang trip ng babae na iyon. Gusto niya ay yumaman agad sila kaya kung ano-anong ginagawa sa buhay. Naiiling na sabi ng ate niya saka niya isinulong ang baunan sa kanya. Mag-iingat ka sa trabaho. Ako na magsasara dito. Nasaan ang duplicate mo? Dala mo ba? Dala ko ate. Salamat. Mauna na ako. Mag-iingat ka rin. Tumango ito at saka siya inilakad papunta sa pintuan. Lumabas siya doon at nag-iwan ng ngiti sa pinsan niya kahit na malungkot siya. She walked right away. Dapat ay maaga talaga siya para makapaglinis pa siya kaagad. Dahil walang pinayagan na maglinis sa lobby hanggang 3rd floor. May 2 oras pa siya at kaya niya iyong matapos. Isang sakay lang naman ang jeepney ang papunta sa kumpanya. 8 minuto ay nandoon na siya. Gwardiya ang nabutan ni Kayla sa kumpanya. Sarado pa ang main entrance pero dahil empleyado naman siya ay pinapasok siya sa loob. Long time no see, Kayla. Inaantok na bati sa kanya ni Mang Philip. Opo, Mang Philip. Masasisante na ako kung hindi ako papasok ngayon. Nagkasakit ka ba? Opo, sakit sa ulo pero maayos na po ako. Sige po, may trabaho pa po ako at baka matuluyan ng masipa. Sige, pagbutihan mo, Kayla. Tumuloy na siya sa paglalakad at dumiretso sa janitor's quarter. Malapit lang iyon sa may HR. Magpapalit siya ng uniforme at mag-uumpisa na. Binuksan niya ang locker niya at natigilan siya na makita ang litrato ng asawa niya. Gusto na naman niya maglupasay sa pagkawala nito. 3 taon. 3 taon na halos araw-araw silang magkasama. Napakabait noon sa kanya. Hatid at sunto siya kapag wala siyang trabaho. At napakahirap tanggapin na sa isang iglap ay hindi na niya iyon nakikita. Napahikbi siya pero agad niya isinara ang locker para makontrol ang sariling emosyon. Baka wala siyang magawa kapag pinairal niya ang pagiging iyakin. Kahit na nakakaiyak naman talaga ang nangyari at ang sitwasyon niya ngayon ay hindi niya iyon pwedeng dalhin sa trabaho. Para siyang tuliro na naglakad papunta sa lalagyan ng mga uniform. Kinuha niya ang nakahanger na uniform niya na may pangalan sa kaliwang dibdib. Navy blue ang kulay noon na may mga lining na orange. Nagtanggal siya ng kanyang sapatos. Suot na blouse at ang kanyang denim skirt. Naiwan ay ang kanyang panty at bra. Habang nakatulala siya sa kawalan at naaalala si Bernard. Buhay pa kaya ang mister niya? Natatakot siya na baka mamaya ay makasagap siya ng balita na may bangkay na natagpuan sa isang tulay o kaya sa isang abandonadong lugar o basurahan at si Bernard pala. Masyado siyang negatibong mag-isip pero wala naman siyang balita ni anuman. Wala man lang ni katiting na tawag kung ano ba ang kailangan ng mga sanggano na iyon. Isa pa, baka mistaken identity lang ang nangyari at napagkamala na ibang tao ang kanyang asawa. Maraming posibilidad. Napabuntong hininga siya at tinangka na isuot ang pang-ibaba ng kanyang uniforme pero para siyang may naramdaman na nakatingin sa kanya. Diyos ko, nanindig ang kanyang mga balahibo at nakaramdam siya ng takot na lumingon. 4:30 pa lang ng umaga, wala pa mga tao sa building at nasisigurado niya iyon. Kung hindi manyak ang nararamdaman niyang paras ng mga mata, malamang ay multo iyon. Sa kabila ng takot ay agad na lumingon si Kayla. Kip-kip ang pantalon na isusuot sana niya pero agad siyang napatili nang makita isang lalaking nakatitig sa kanya. Multo! Sigaw niya pero parang umangat ang mga kilay nito dahil sa sinabi niya. Manyak! Manyak! Dili niya ulit dahil hindi naman mukhang multo ang lalaki. Buhay na buhay iyon at napakagandang lalaki. Ano ba yun? Manyak! Galit na sabi niya dahil talagang kitang-kita niya kung paano siya nito hinagod ng tingin nang humarap siya. Mabilis niya itong nilapitan matapos niyang marahas na abutin ang mop. Agad niyang pinagpupukpok ang lalaking nakatitig sa kanya pero magaling itong umilag hanggang sa baguhin niya ang galaw at agad niyang sinapak sa kabila gamit ang mop sa pulito sa mukha. Chomit! Mura nito pero pinalo niya pa rin ito sa katawan. Manyakas ka! Ipakukulong kitang demonyo ka!
Naiinis na sabi niya. Kahit nagwapo ito, wala itong karapatan na tumitig sa kanya na parang hubad na siya sa mga mata nito. Paulit-ulit niya itong hinampas gamit ang maruming pangkuskus ng mop. Malinis naman iyon dahil naka-chlorine pero ilang buwan na niya iyong ikinukuskus sa mga sahig ng banyo. Enough! Maotoridad na utos dito sa kanya at para naman siyang militar na napasunod. Irereklamo kita! Anya pa sa kanya na suri ang sarili dahil nakatingin ito sa dibdib niya. Diyos ko, hindi pa siya nakakapagsaluwal sa inis niya. Naihampas niya ang koto na pantalon sa katawan ng lalaki pero parang humugot ito ng malalim na hininga tapos ay saka bumuga. Sira ba ang lock dito? Para hindi ka magsara ng pinto, miss? Nagmamadali siya at hindi siya magkanda-ugaga sa pagsuot ng uniform. Halos ikatumba na niya iyon dahil hindi siya makabalanse. Ngayon pa naman siya nawawala ng panimbang kung kailan naman kailangan niya. Bigla siyang hinawakan ng lalaki sa braso para hindi siya matumba kaya naisuot niya ang pantalon ng walang kahirap-hirap. Kapag kuwan ay agad niyang pinalis ang kamay nito saka siya bumalik sa may mga nakahanger at kinuha naman ang pang-itaas. Abot-abot ang paghinga niya. Halos sumobra iyon dahil sa inis niya na may naninilip sa kanya. Maras niyang tinalian ang buhok habang nakatingin sa lalaking hindi pa rin umaalis. Anong pangalan mong manya ka? I-report kita. Kala mo? Galit na sabi niya na lapitan niya itong muli. Hindi ako nanilip. Napadaan lang ako. Ikaw hindi nagsara ng pinto. Lalaki ako at nakakita ako ng naka-broad panty. Natural, titingin ako. Ba't ang hodyo na ito? Inamin lang na tinignan talaga siya. I was asking you, sara ba ang bisagra para hindi ka magsara? Kaswal na tanong nito. Sinisipat ang 4 na bisagra ng pinto ang kahoy. Sira ang mata mo. Angil niya. Wala ka pa rin karapatan na tingnan ang katawan ng may katawan. Hindi mo naman katawan nito, bakit ka nakatingin? Lumiko ang uso nito at napansin niya kung gaano kapula iyon. He looked away, but look at her face again. Lahat nito itinignan sa parte ng mukha niya pero hindi ito umimik. Tapos ay tumingin ito sa nakaburdang pangalan sa damit niya. Hindi man bumuka ang labi nito, alam naman niya nagsalita ito sa isip at binanggit ang pangalan at apelyido niya. Hindi ko talaga ito palalagpasin. Paano na lang kung may mga babae pa rito? Mamanyakin mo rin sa tingin? Kung nakakabuntis ang tingin mo, kanina pa lumubon tiyan ko. Pabibinyagan ko. Piloso pong sagot nito kaya muli niya itong ipinagtulakan papaalis. Gigil na gigil siya at parang dito niya naibuhos ang inis. Ano pangalan mo? Talagang ire-report kita. Nakita mo na pala na nakapantat bra. Dapat tumalikod ka na. The man pursed his lips and kept on staring at her face. Dinukot nito isang pitaka sa suot nitong jacket tapos ay may hinugot. Iniharap nito sa kanya ang isang ID company. ID iyon ng Monteves. Naningkit pa ang mga mata ni Kayla at waring may autofocus sa pangalan ng lalaki. Red Fuentes, President/CEO. Inay, katapusan na niya.